So, hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, talaga nga namang napaka-ungrateful po ng ating Vice Presidente. Imagine nyo na lang, mga minamahal, instead na matuwa, instead na magpasalamat, itong si VP Sara, dahil specifically, yung lugar nga po sa Visayas ay magiging 20 pesos na po yung bigas, abay, binatikos niya pa ito. Imagine call out ka ng call out, nasaan na bongbong yung pinangako mong 20 pesos na bigas? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin nagiging 20? Ngayon naman, na inuunti-unti ng ating presidente na maging 20 pesos ang kilo ng bigas, dito nga po sa ating bansa, medyo nauna nga lang po yung Bisaya, diba? Abay, binatikos ng ating vice presidente. Napaka-ungrateful naman, VP, na nanggagaling pa sa iyo mismo yung mga ganyang salita, instead sana na ikaw ay matuwa. Diba? Nakakalungkot lamang pong isipin. Tingnan niyo mga minamahal, imbes na puro reklamo, bakit hindi na lang magtrabaho? Diba mga minamahal? O, tingnan niyo si Vice President Sara Duterte. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka. Okay. Budol daw po. Mga minamahal, yan yung reaction ng ating Vice Presidente. Binubudol na naman daw po ni PBBM ang mamamayang Pilipino. Yun na ngayon nakakalungkot na instead na maging masaya ka na lang dahil kahit papaano may progress ang Visayas region, isa ka pa sa mga nanghusga. Pinipilit mong i-connect sa politika kahit hindi naman dapat. Forever ungrateful ba, Vice President Sara Duterte? Diba? Kasi ito yung balita, mga minamahal. 20 pesos kilo ng bigas, sisimulan na. Dito nga po sa parte ng Visayas region. Actually, mga minamahal, wala naman talagang ipinangako si PBBM na 20 pesos, gagawin niyang 20 pesos ang kilo ng bigas. Yun po yung gusto niyang gawin. Iba po yung pangako, mga minamahal, sa gusto mong gawin. Kasi kapag sinabi mong pag sinabi mong nangako, ipinangako niya na magiging 20 pesos ang bigas. Pero iba kasi yung sinabi ni PBBM, sisikapin natin maging 20. Goal po yun ng ating presidente. Yung ama mo nga nangako na magiging 7 pesos ang kilo ng bigas, natupad ba? Di ba wala, mga minamahal? Bakit ba napaka-ungrateful? Kung ako yung tatanungin bakit nga ba sobrang ungrateful ng ating Vice President? Responsibilidad mo na magtrabaho, hindi mo responsibilidad ang mangbatikos sa ating gobyerno. Well, kung sa bagay, mga minamahal, hindi naman nakafocus si Vice President Sara Duterte sa responsibilidad niya sa ating gobyerno bagkus ginagawa niyang punching bag ang ating government. Alam niyo yon, yung ginagawa niyang pag-trip niya babatikusin niya instead na magtrabaho. Di ba kaya nga magtataka kayo, mataas ang survey ni VP Sara pero isang buwan na mahigit na nandoon sa The Hague, sa the Netherlands? Alright, mga minamahal, naalala niyo tong balitang to? Yan April 12, 2024. Ay nakalagay dyan. Sabi dyan sa balita, lawmaker urge VP Sara Duterte to focus on responsibilities, not to use government as a punching bag. Kasi sa mga hindi nakakaalam, mga minamahal, itong si Vice President Sara Duterte never pong nag-focus. Never po siyang nag-focus, mga minamahal, sa kanyang duties and responsibilities. Nag-focus siya, mga kababayan, sa pagbatikos sa ating gobyerno, which is pangit. Kasi unang-una, Vice Presidente ka, supposedly, you are working with the government, especially to the President, and you are working with the people. Diba? You are working together to build a better community. Diba?
sa ating sa ating mga kababayan. Pero anong ginagawa mo? Puro kabatikos. 'Di ba? So yung mga mambabatas, mga minamahal, kinall out 'yan. Yung ginagawa ni Sara Duterte na instead na lang sana na maging grateful, 'di ba? Sa bagay, natapik na natin yung pagiging grateful. Instead sana na maging grateful na lang itong si VP, abay ng batikos pa. Tama ba 'yun? Sabi dito, a lawmaker called Vice President Sara Duterte Carpio to prioritize her responsibilities rather than giving what he described as self-entitled pronouncement. Tama. Di ba masyadong bida-bida kasi itong si VP? Pansin naman ninyo yan, mga minamahal, no? Masyadong bida-bida itong si Vice President Sara Duterte. To the point yung kanyang pagbibida-bida, hindi na nakakatulong sa ating bayan. Sabi pa dito, House Assistant Majority Leader ako Bicol Party List, Representative Jill Bongalon criticized Duterte for her recent comments against the administration of President Bongbong Marcos, pointing out that this issue were not raised during her tenure as Department of Education Secretary. Kasi mga minamahal, during that time, kasi last year pa to na-connect ko lang ngayon, kasi si VP Sara, di ba, puro batikos, instead na magtrabaho, di ba, instead na pagpukusan yung kanyang responsibilidad bilang vice-presidente. Noon kasi, di ba, mga minamahal, parang, itong si Sara Duterte nagreklamo na, bakit ngayon nyo lang kinukul out yung confidential funds ko, samantalang noon, hindi naman ngayon lang nagkaroon ng hearing Ngayon lang nakitaan Diyan sa House, di ba, sa pamamagitan ng oversight function diyan sa COA, na mayroong anomalya. Buti nga nakakita niyan, mga minamahal, si Franz Castro, kinall out yan Di ba? So, wag mo sisihin na bakit ngayon lang. Ngayon lang din nalaman Di ba? Bongalon question why Duterte Carpio remained silent on significant issues within the Education Department during her time in office and only voiced concern after her resignation. Di ba? So, he emphasized that her criticism could have been more beneficial if addressed earlier. The lawmaker also highlighted on the ongoing challenge forced by the public school teacher, including long working hours, high teacher-students ratios, and heavy administrative burdens. Kasi, ganito mga minamahal, if you will ask me, nung panahon talaga ni VP Sara bilang sekretary ng edukasyon na baboy, diba? Instead na tumaas yung pisa natin, mas lalong lumagapak. Diba? Instead na magkaroon ng madaming classroom, mas lalong pinulitika. Instead na yung Intel ginagamit, diba? Yung confidential funds sa Intel, ano yung nangyari? Binaboy ang confidential funds. So sa madaling sabi, walang kwenta si VP Sara na maging Department of Education Secretary kasi mas lalong nadagdagan ng paperworks ng ating mga teacher. Diba? Tapos, ang iba naman, dahil out of pressure na din, diba? Ang ginagawa ng mga teacher, kahit hindi naman deserving na makakapasa ang student, pinapasa na lang kasi ayaw na nila ng madaming, diba, madaming gagawin. Ayaw na nila mga minamahal ng sakit pa sa ulo. Kasi puro na nga lang paperwork, hindi na sila nakakapagtrabaho ng maayos. Diba? Instead sana na more on nakafocus yung teachers sa pagtuturo. Kaso nga lang, nung secretary itong si Sara Duterte ng DepEd, much nag-focus more on paperworks ang ating mga teacher. Instead sana na pag-uwi, tulog, ano yung nangyayari? Pag-uwi, paperworks, laptop, at kung ano-ano pa. Diba? So, ano yung ending? Walang natututunan ng mga student kasi yung teacher mismo hindi na nakakapagturo ng maayos. Diba? Sabi pa dito mga minamahal, show some humility, Miss VP. Your complaints could have been addressed and they could have been resulted more productive endeavors if you had raised them early. Don't make it the government your punching bag, sabi ni Bongalon. And also, he said, don't be ungrateful to the government, Madam VP. Anyway, it's the government whose lifeblood. Taxes is sourced from taxpayer, hard-earned money that has been responsible for paying the salaries of your nearly 400 bodyguards. Naku po, talagang binugbog ni Bongalon So, Bongalon also highlighted, concluded by reiterating the need for solution to perennial issues in education such as shortage of classrooms and facilities, the quality of instructional materials, and improving students' learning competences. Anyway, going back sa ating topic mga minamahal,
'Diba? Instead sana na maging masaya na lang itong si Vice President Sara Duterte, dito nga po sa another na highlight goal ng ating presidente, bakit nagiging ungrateful itong si VP? Hindi na po organic yan, Vice President Sara Duterte. Yung pagiging ungrateful mo, hindi na organic yan. Talagang parte na yan ata ng pagkatao mo na may sakit di umano na narcissistic personality disorder kasi gusto mo ikaw lang yung magaling, di ba? Ikaw lang yung na-highlight. Siguro nasasapawan ka or naiinggit ka. Yun ata yung nangyayari, kaya tinitira mo na naman ang ating gobyerno. Tama ba, VP? Nagtatanong lamang po. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.